Gawin natin ang tanda ng ating kaligtasan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay unang linggo ng preparasyon po natin sa Kwaresma at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po ay nag-uumpisang magayuno. Tayo rin po ay nag-uumpisang magnilay at makabawi sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin sa saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalang Arameyo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga
kakikilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing ito, sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dalay ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, Mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pagpinagtiwalaan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uri ang mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang mga mararaming anghel, sila nang susubaybay, kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano ng mga sirpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hihilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala.
at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo nung maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito. Wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang iibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagumpisa na po tayo mag-ayuno nung tayo na paglagyan ng abo sa ating mga noo. Tama po ba? Di tayo kumain ng karne o kaya kung minsan, isda na lang ang ating inahain tuwing Miyerkules o kaya lalo na tuwing Biyernes. No? Ito ang siyang nagpapalakas sa atin sapagkat ang ating ebanghelyo ay patungkol sa tukso. Narinig niyo ba ang kasabihang kay rami na, tahanang nawasak? Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong alam na alam niyo, nasugatan. At dahil diyan,
kailangan nating layuan talaga ang tukso. Ang tukso sa ating harapan ay napaka-enticing. Hindi siya matatawag na tukso kung hindi tayo kakagat nito. Bakit sinabing kagat? Sapagkat ito ay may babalik natin, ating alalahanin, ang kwento ng unang mga magulang natin, sina Adan at sina Eva. Tingnan muna natin ang ibig sabihin ng isang tukso at paano nangyayari ang tukso. Naniniwala po ba tayo na tayo'y nilikha sa imahe ng ating Panginoon, sa kanyang image and likeness? O ang ating pinaniniwalaan ay ang theory of evolution, kung saan mas naniniwala tayo na tayo'y kahawangis ng unggoy. Sa ating pananampalataya, mas gusto natin, kawangis natin ang Panginoon. Na kung saan, ang kanyang identity bilang mapagmahal, dapat ganun din tayo. Bilang mapagpatawad siya, dapat ganun din tayo. Bilang mapagkumbaba, ganun din dapat tayo. Pero nung panahon dumating ang ahas, anong ginawa? Anong sinabi ng ahas kay Eva? Paano siya tinukso? Ang sabi ng ahas, pag kinain niyo ito, pag kinain mo, magiging katulad ka ng Diyos. Di po ba't kawangis na natin ng Diyos? Bakit iyon ang ginamit na kataga ng ahas para matukso si Eva at si Adan? Mukha namang hindi kasalanan ang maging katulad ng Diyos. Ang kanilang pagkakamali ay nakalimutan na nila. Nalimutan nila na sila nga ay kawangis na ng Diyos. Sa aking pagtuturo ng teolohiya sa Mount Carmel College, ipinapaliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang mahiwagang singsing, na kung saan ang isang bagong kasal, mga 2 linggo pa lang, nagkakayayaan ang mga magbabarkada para mag-inuman sa kung saan. Habang sila'y nag-i-enjoy mag-inuman, di kasamang kanilang asawa, unti-unti nilang tinatanggal ang mahiwagang singsing. Inaalis nila ito upang sila'y mag-enjoy maigi. Inaalis nila ito upang hindi sila makilala na sila'y kasal na. Ang identity na sila'y kasal na. At doon na uumpisa na tayo ay mas marupok sa mga tukso na darating. Dahil kinakalimutan natin ang ating pagkakakilanlan. Kung makikita natin sa Ebanghelyo, ilang beses, tinukso ng demonyo. Pero ang Panginoon, alam niya at kilala niya ang kanyang sarili at kilala niya ang dapat nating sambahin, ang Diyos. At alam natin dapat ang ating kinalalagyan. Sa mga tukso, tayo mapapasaya ng panandalian lamang. Pagkatapos nun, may consequences. At ito'y ating pagsisisihan panghabang buhay. May 3 bahagi na pinagmumulan ng tukso. Una, ang pisikal na pangangailangan. Kaya sa una pa lamang kung paano na tukso ang ating mga unang magulang sa pagkain. Sa pagkain. At anong sugot ng simbahan upang tayo ay maging mas malakas sa ating pananampalataya? Ang pagtuturo sa atin na tayo'y mag-ayuno. Sa pagkain pa lamang, masusubukan na natin
na tayo ay mas malakas, humindi, umayaw sa mga tukso kung hindi natin gagalawin ang mga pagkaing napakasarap. Makikita rin natin kung ano ang consequences nito kung tayo ay masiba sa pagkain. Sapagkat tayo, kung mahilig tayo sa pork at dadamihan natin, anong nangyayari? Tayo ay nagkakaroon ng high blood. Damihan natin ang matatamis, tayo ay miyembro na ng media. May diabetes. Dalasan natin mag-inom. Anong nangyayari? It's atay, no? Flat na siya. Ang ating atay ang nasisira dahil dito. Panandaliang saya kapalit ng panghabang buhay na pagdurusa. Nasa pisikal pa lamang po tayo. Paano na ang ating spiritualidad? Paano na ang buhay na walang hanggan na ating gustong matamasa balang araw? Pangalawa ay ang pagnanais magkaroon ng kapangyarihan. Ang ating mga ambisyon. Oo, maayos din naman ang magkaroon ng ambisyon. Pero kung ang ambisyon natin ay magriresulta sa pag-apak sa karapatan ng iba, sa karapatan ng tao, sa dignidad ng ibang tao, nakakalungkot. Sapagkat sa kalungkutan ng iba, tayo ay lumiligaya. At ang panghuli ay ang pagiging pagmamataas. Gusto natin na tayo ay manatili sa status quo na meron tayo. Kaya gusto natin ng mga title kung minsan. Pero hindi nagagamit ito para sa kabutihan ng nakararami. Pawang ito lamang ay pansarili. Uulitin ko po. Ang ating identity ay katulad dapat ng identity ng ating Panginoon. Dapat umiikot ang ating buhay sa pagiging mapagmahal, mapagpatawad, at pagiging mapagkumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba, ang manifestation po nito, paano natin masasabi, ay punong-puno tayo ng pasasalamat. Wala pong mayabang na tao na sanay magpasalamat. Kung tayo magmamayabang sa ating Panginoon, ipapakita natin na tayo ay makapangyarihan, na hindi na natin siya kailangan, nagkakamali po tayo. May mga bagay na hindi natin kontrolado sa buhay. At makikita natin ito pag tayo tumaliwas sa kanyang kalooban. Ang sarili natin ang ating sinisira. Kaya sa panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay magnilay, tayong lahat ay sumampalataya, at tayong lahat ay magpasalamat sa kaligtasang iginawad niya sa atin kahit hindi natin ito o tayo man ay hindi karapat-dapat tumanggap ng regalong ito. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, doong taimtim tayong dumalangin sa ating maawaing Diyos at mapagpatawad na Ama, hingin natin sa Kanya ang mga biyayang magpapatatag sa atin upang malampasan natin ang mga tuksong papahina sa ating pananampalataya. Ating tugon, Panginoon, kawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa simbahang katolika, sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng obispo at mga pari, upang ang katatagang ipinakita ni Kristo sa pagharap sa tukso ay makita nawa sa pamumuhay ng mga mananampalataya at sa paggabay ng Espiritu Santo ay maakay nawa ang sambayanan sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa lahat ng bansa sa sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang maghari sa sanlibutan at pangunahan nawa ito ng mga hinirang na lider na akayin ang sangkatauhan sa mapayapa at maunlad na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan kaawaan mo mo kami kami dinggin. dinggin. Para sa mga kapwa nating namumuhay sa karukhaan, mga may karamdaman, yaong nasa bilangguan at mga nawala ng tahanan at hanap buhay, upang ang pananampalataya sa salitang nagbibigay buhay ay matamo nila at magbigay sa kanila ng panibagong pag-asa at lakas. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa ating lahat na ngayon ay nagkakatipon, upang ang pananampalataya at diwa ng pagpapanibago ng ating mga sarili ay maisagawa natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Sa maikling katahimikan atin ding ipagdasal ang bawat intensyon natin, mga sarili nating intensyon para sa ating mga mahal sa buhay at mga malapit sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Butihing Ama, ipahiram mo nawa sa amin ang iyong lakas upang maging buhay sa tuwina ang aming pananampalataya at sa paglaban namin sa mga tuksong maglalayo sa amin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay ay nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsimula ng banal na panahon at ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay na sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ng ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa kataugubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Asan sila? ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy nagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pag-alab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para sa mga ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa pangunguna ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Paris and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa ay ipagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ng mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa liyan at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikaapat, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makaisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ikalima, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-6, sa darating na March 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, malugod naming ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Muli po ay magandang tanghali sa ating lahat. Sa ngalan po ng Ministry for the Youth ng ating pong parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, gaya po ng ating announcement kanina, bago po magsimula ang ating pong banal na misa, kami po ay nag-aanyaya para sa lahat na patuloy po nating suportahan ang aming pong inilunsad na cake raffle program. Ito po ay isang fundraising activity para sa mga kabataan, para po sa aming patuloy na paghahanda sa isasagawa po nating live Stations of the Cross sa darating pong mga mahal na araw. Ang mga kabataan na nag-alok po sa atin ng mga tickets kanina at mamaya pa rin, no, ay ang mga tickets pong ito ay nagkakahalaga na 10 piso. At ngayon naman, para po sa nanalo, sa atin pong cake raffle para po sa misa ngayong ika-11 ng umaga, ay ang ticket number 0311. Kung kayo po ay naririto pa, ticket number 0311. Yan. Makukuha po natin ang ating cake sa sacristy ng atin pong Divine Mercy Sanctuary. Ulitin ko po, kung naririto pa po, yan, ticket number 0311. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa tahinting na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin at sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos.